Mga kababayan, kailan po kaya titigil ang mga DDS sa pagpapakalat ng kasinungalingan, maling impormasyon at fake news? Kailan po kaya sila titigil sa panlilinlang sa mga kapwa nila DDS at sa mga Pilipino gamit ang kasinungalingan at fake news, mga kababayan? Meron na naman po silang isang kasinungalingang pinapakalat, mga kababayan, gamit po ang lumang litrato at ang dami po nilang napaniwala. Dito po sa DDS page na ito na ang pangalan ay President Rodrigo Rudy Roa Duterte Supporters, makikita nyo ang picture ni dating Pangulong Duterte at ni Senator Bato. Sabi sa caption, bumisita si Bato de la Rosa kay former President Duterte sa Netherlands. May napansin ba kayo kay Tatay Diggs? Ayan, nakita nyo mga kababayan? Bumisita daw po si Senator Bato kay dating Pangulong Duterte sa the Netherlands. At ang tanong niya sa mga followers niya kung may napansin ba daw sila kay Tatay Diggs nila. Yan po ay umani ng libo-libong reaksyon. At karamihan po ay heart, like, and care. Mahigit 7,000 po ang nag-react at dumadami po yan sa kasalukuyan. At mahigit 1,000 ang nag-comment. At kung babasahin niyo po yung mga comment dyan, mga kababayan, ay karamihan po ay sumasang-ayon at sinasagot yung tanong. Kagaya halimbawa nito, mga kababayan, sabi dito ni Iris, happy si Tatay Digong. Sabi naman dito ni Mayet, hiyang si PRRD tumaba siya at maaliwala sa muka. Thank you God. Hindi tulad ni, eto, sinasabi niya si PBBM daw. Hindi daw tulad ni PBBM, haggard at stress ang muka. Ayan, so si Mayet napaniwala. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit ito po isang kasinungalingan, yung pinost ng page na yan, ano. So, ayan, si Mayet napaniwala at may panlalait pa kay PBBM. Sabi naman dito ni Yani, yes, masaya siya. Sabi naman dito ni Ragivan, pumogi po si Tatay Digong, tumaba siya, he looks healthy and in good spirit, we will wait for your coming home po. Ayan. Sabi naman dito ni Norilyn, salamat BBM, nagdulot ng magandang ginawa nyo kay Tatay. Tumaba kay Tatay D. Tumaba at bumata siya. Humanda kayong lahat. Thank you Lord. Sabi niya, pati si Lord idinamay pa. Sabi ni Princess, praise God kasi tumaba, bumata, gwapo si Tatay Digong. God bless po. So sa madaling salita, mga kababayan, marami pong naniwala. Mahigit 1,000 po sa huling pag-check ko, 1,300 po ang nagkomento at marami pong naniwala. Libo-libo rin po, mahigit 7,000 ang nag-react ng care, like at heart. At yan po ay na-share ng halos 500 shares. Ayan po, 448, no? And counting, dumadami pa ng dumadami ang nag-share. So again, maraming naniwala dyan sa picture na yan na sinasabing nakita si Senator Bato at si dating Pangulong Duterte sa the Netherlands. Bakit po natin nasabi na yan po ay kasinungalingan? Kasi yung picture pong yan ay galing po sa article ng Politico noong December 7, 2022. So, hindi pa po nakakulong si dating Pangulong Duterte. Tignan nyo, hanapin nyo ang article na ito ng Politico. Duterte wishing you a D-free Christmas and C-free New Year. Ayan, basahin nyo na lang po. Hindi ko po masabi yung word, no? Baka po tayo magkaroon ng violation. So, ayan po, sa article po yan ng Politico noong December 7, 2022. Makikita nyo po, parehong-pareho ng picture na ibinahagi ng page na President Rodrigo Rudy Roa Duterte Supporters. So, parehong-pareho po yung picture na binahagi nila. So, sa madaling salita, mga kababayan naman, nakakaumay po talaga ito. Puro na lamang kasinungalingan at fake news ang ginagawa ng mga kababayan natin DDS, no? Paano nyo nasisikmura? Kayong mga troll, mga content creator na hindi nagpapakita ng muka, na mga DDS kayo, paano nyo nasisikmurang lokohin nyo ang kapwa nyo DDS? Hindi kayo magagawa sa mga kakamping, hindi kayo magagawa sa mga loyalists. No? Kung kasinungalingan, bakit mo ibabahagi? Anong goal mo? Nililinlang mo yung mga tao. Hindi po ba? Ang masakit nito, bakit may mga willing victim? Bakit may mga pumapayag na maloko or malinlang? Kaya ang daming nabibiktima ng scam or fraud dito sa Pilipinas kasi gullible, ang daming naniniwala. Imagine, yung halos 500 na nag-share nun, marami pa silang mapapaniwala kagaya nila. At ganyan po mag-spread, kumalat ang fake news, parang wildfire, no? Mahirap pigilan. Tayo nga to, ginagawa natin, pinapaliwanag natin na hindi totoo yun.
Sino-sino makakakita nito? Tayo-tayo lang. Malamang sa malamang hindi ito makikita ng mga napaniwala ng fake news, ng kasinungalingan. So, mananatiling naniniwala sila sa kasinungalingan, no? Dahil hindi nila tayo nakita na nagpapaliwanag. Yan po ang problema ng fake news sa ating lipunan. Para itong isang sakit ng lipunan na talagang lumalala ng lumalala, no? At mahirap pong gamutin. Parang walang lunas eh. Kasi may mga willing na magkasakit or willing na maging biktima ng fake news. Sabi nga 'di ba, kung walang magpapaloko, walang manloloko. Kaso, ang daming gusto magpaloko, kaya ang daming nanloloko. No? Bakit nila ito ginagawa? Parang, sinasadya nyo na lang na you choose to believe the lies? Na pinipili nyo na lang paniwalaan ng kasinungalingan at fake news dahil pabor ito sa inyo? Dahil nagpapasaya sa inyo ito? Naku, maling karakter yan. Hindi porket natutuwa kayo sa isang balita, kahit hindi totoo, papaniwalaan nyo na at ikakalat nyo na. Kahit alam nyo sa sarili nyo na hindi totoo at malayo sa katotohanan, kagaya ng mga AI na photo na nagpapakita ng mga celebrity na gumagawa ng mga rebulto ni dating Pangulong Duterte na princess and prince sa ibang monarchy, sa ibang bansa na pinatayuan daw ng rebulto si dating Pangulong Duterte. AI yun, pero ang daming DDS na natuwa at pinakalat pa ito. So, kayo ba ay willing na biktima ng kasinungalingan or sinasadya nyo na, nagpapagamit na kayo, hinahayaan nyo na maging instrumento kayo sa pagpapakalat ng kasinungalingan? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba na ang lala na nga hindi na nga tayo makaangat-angat pagdating sa kalidad ng edukasyon natin? Hindi nahihirapan na tayong iangat ang kalidad ng edukasyon natin? Kayo naman, tila ba nagiging willing kayo at nagpapagamit kayo para maging instrumento sa pagpapakalat ng kasinungalingan? At alam niyo ba ang resulta niyan? Nabobobo po ang mga kabataan natin, ang mga Pilipino. Gusto niyo na binobobo ang mga Pilipino? Yan ba ang gusto niyo? Na dumating ang panahon na masakop na tayo ng ibang bansa dahil tayo ay aanga-anga na, susunga-sunga. Hindi na natin kayang i-distinguish ang tama sa mali, ang totoo sa hindi. Hindi na tayo marunong gumamit ng critical thinking. Yan ba yung gusto nyo? Kamangmanga ng ipalaganap? Gamit ang kasinungalingan? Pambihira. Grabe kayo. Yun na lang, isipin nyo na lang na kapwa nyo, DDS ang niloloko nyo, nililinlang nyo. Hindi ba masakit yun? Tapos, yung ibang tao, pwede nyo pang paniwala at mahawa. Kailan kayo titigil sa ganyang sistema? Uulitin ko, itong post na ito ng DDS page na ito ay isang malaking kasinungalingan dahil yung picture na yan ay nailathala sa article ng Politico noong 2022. Hindi pa po nakakulong si dating Pangulong Duterte. At isa pa, hindi po basta-basta nakakabisita kay dating Pangulong Duterte. No? Dahil sa pagkakaalam ko, no, if I'm not mistaken, mga immediate family at saka miyembro lang ng legal team niya ang pinapapasok pero pahirapan pa. At hindi pwedeng mag-picture. May nakita ba kayo nung bumisita si BP Sara na may share silang picture? Si Congressman Polong nung bumisita, may nakita kayo na picture nila ni dating Pangulong Duterte? Diba wala? Dahil mahigpit po, hindi pwedeng mag-picture. Tapos ito, kaibigan lang, hindi ka mag-anak, nakakuha ng picture. Diba doon pa lang isang malaking kasinungalingan na, pero ang daming naniniwala at yung po ang nakakalungkot at nakakasama ng loob. Mga DDS, hanggang kailan kayo kakapit sa kasinungalingan at fake news? Diba? Tanungin nyo naman yung sarili nyo. Kayo ba ay nag-a-admire sa isang tao dahil in-admire nyo sila gamit ang kasinungalingan at fake news? At nagagalit ba kayo sa mga kalaban ng sinusuportahan nyo dahil napaniwala rin kayo sa fake news? Nako, talagang problema po ito. Kapag nanatili kayong ganyan, problema yan. Mahihirapan may malaking epekto yan sa ekonomiya ng bansa, sa edukasyon ng bansa, sa kasarinlan ng bansa, sa national security and interest ng bansa. Sa pagprotekta natin sa ating mga teritoryo, may epekto ang kamangmangan. Kung tayo ay magpapakamangmang at mananatiling mangmang at lalala ang kamangmangan, magugulangan po tayo
ng mga bansang gustong agawin ang ating teritoryo. Magpapayaman ang mga foreigner dito at tayo po ang magiging squatter at alipin sa sarili nating bansa kung ito-tolerate nyo at pananatiliin nyo at sasanayin nyo ang mga sarili nyo sa kamangmangan. Dahil domino effect yan pati mga anak nyo at ang mga taong nakakita ng shinare nyo kasinungalingan at fake news, pati sila mahahawa, magiging mangmang din sila. At napakalaking problema po yan. Kawawa naman po ang future generation ng mga Pilipino. Kawawa naman po ang bansa natin. So sana po tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na ang sistema ng pagpapakalat ng fake news at kasinungalingan. Maawa kayo sa bansa natin. Or kung hindi man sa bansa natin, dahil wala na kayong pakialam, dahil panatiko kayo sa mga politiko, maawa na lamang kayo sa sarili nyo dahil niloloko nyo ang inyong mga sarili. Yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po may takeaways kayo sa mga ibinahagi ko. Labanan po natin ng fake news. Mag-push back po tayo. Hinihiling ko po sa inyo na malike ng video na ito para mas marami pong makapanood, makakita ng ating pinaliwanag ng maraming Pilipino po ang maliwanagan. Kahit mga kapwa natin mga DDS. Sana po, pag nakita nyo naman na ang totoo, pag nakita nyo ang totoo at naunawaan nyo na kasinungalingan pala yung pinanawalaan nyo, sana naman mag-isip-isip kayo. Patuloy pa rin ba kayong susuporta sa mga ganung uri ng content creator? Patuloy pa rin ba kayong maniniwala sa mga sasabihin nila? Hindi po ba? Sana makapag-isip-isip kayo. At sa inyo, mga kababayan ko na nakapanood ng video na to, sana po i-like nyo ang video nang marami pong ma-reach at makapanood ng ating paliwanag. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.